I believe we are all ready for the main course of our worship. But before we proceed, let me introduce to you our messenger for this day. He is the father of three beautiful girls with a loving wife, woman of God, Pastora Hanilin Gloria. He is also the senior pastor of Born Again Sanctuary of Praise, main church at General Santos City. His life is an amazing testimony of God's greatness. This day, let us all together be blessed of God's message to the life of our man of God in the house, Pastor Glenn Boy Gloria. A round of applause. Praise the Lord. Now let's continue our message this morning. Ikatulo na nato ni nga series sa ingon ani gyapon nga tema. Continue in the Lord. Pangtatlo na nato ni kasande, and I hope nga naintindihan yun nato ni nga mensahe. Hallelujah. Now if you have your Bible, please open with me in the book of Colossians, yapon. Colossians chapter 2 verse 6. The Bible says, "So then, just as you receive Christ Jesus as your Lord, continue to live your lives in Him." Akong balikon. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. God bless the reading of His Word. Ingon pa ni Pablo, nga alang sa tanan nga mga Kristohanon, nga nagdawat kang Kristo, kinahanglan nga mupadayon kamo diya kang Kristo. Inyo siyang ipasudlon sa inyong kinabuhi, og dili lang pasudlon kung dapat ikinabuhi siya adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Just what I have told you before, nga dili lang nga igo nato gipasulod si Kristo. Kung dili dapat ikinabuhi adlaw-adlaw. Kasi lahi man ang istorya nga imo lang gipasulod. Nya wala nimo gikinabuhi. Dapat ang Kristohanon mupasulod kang Kristo, unya iyang ikinabuhi si Kristo adlaw-adlaw sa iyang kinabuhi. Kay kung di nimo siya ikinabuhi adlaw-adlaw, igo ra nimo siyang gipasod, why mahitabo nga maayo sa imuhang kinabuhi. Dili mahimong mapuslanon ang imong pagdawat sa Ginoo kung di nimo siya ikinabuhi adlaw-adlaw. Busa para mahimong mapuslanon ang kinabuhi ni Kristo sa imo, dapat adlaw-adlaw nimong ikinabuhi. Another example for this mga kaigsunan is kanang energy drink gani. Unsa ba nang mga energy drink karon nga ginainom nato? Cobra. Oh, kuya, Cobra. Mamaak. Cobra, unsa pa? Red Bull, tama? Gatorade. Mao na mga energy drink nga atong ginainom para unsay purpose? Mulagsi ka. Budugang ang energy sa imuha. Oh, muaptik ka. Oh, maganahan ka. Mao na purpose sa energy drink. Karon, kung imnon ang energy drink, pag inom nimo sa energy drink ba? Oh. So dapat kay nakainom kag energy drink, ang imong lawas dapat muaptik na ni. Mulagsik na ni ang imong lawas. Pero kung ikaw nga nag-inom sa energy drink, pag inom nimo, imo lang gitog pagkahuman nimo inom og energy drink. Pangutana, napuslan ba ang energy drink kay imong giinom? Napuslan wala? Wala. Ano man? Imo ra bang gitulog? Sayang lang ang imong pag-inom. Unya imo rang gitog. Nga ang purpose sa pag-inom, dapat muabti ka. Muliho ka. The same sa pagdawat kang Jesus sa imong kinabuhi. Sa pagdawat nimo kang Jesus, mga kaigsuonan, dili pwede nga aming dawat ka kang Jesus, unya si Jesus, wala na maglihok sa imong kinabuhi. Imo rang gipatog. Pagkahuman nimo dawat kang Jesus, maura gyapon. Ang imong kinabuhi, why kausaban? Pangutana,
Napuslan ba si Jesus sa imong kinabuhi? Wala. Ano man. Wa man nimo gamita. Wa man nimo gikinabuhi. Busa, kung atong gipasulod si Jesus sa atong kinabuhi, dapat as Christian, ikinabuhi adlaw-adlaw para mahimong mapuslanon ang imong kinabuhi. Tama? So na ay mga problema, tungwa pa madawat si Jesus, masuko dayon. Karon, na ay mga problema, lihok na si Jesus, pasalamat sa Ginoo. Grabe, no? Diyan mo makita nga mapuslanon ang kinabuhi kung adlaw-adlaw magkinabuhi kang Kristo. Usa challenge ako alasanan nga mga nagdawat kang Kristo. Ayo lang papuya si Kristo sa imong kinabuhi. Ikinabuhi adlaw-adlaw. Yung na imong katapad, ikinabuhi na adlaw-adlaw. Hallelujah. Praise the Lord. That's why mo bitoning challenge ni Pablo sa atoa that we must to continue our lives in Him daily. So things to continue, atong gihisgutan tong last Sunday, is to stay alive and healthy in the Lord. Isip daw nga mga Kristohanon, dapat buhita nga mga Kristohanon, adlaw-adlaw, diha sa Ginoo. Ang way trabaho nga Kristohanon, unsa, burag. Kay numdum pa na mo. Ang bana, nga di mo trabaho, murag. Ang asawa nga walay plano, murag. Hallelujah. Mo man to description sa patay, tama? No. We need to continue to stay alive in the Lord. Dili lang that we must continue to stay alive in the Lord, but we must to continue to grow in the Lord. Mutubo pud ta diha sa Ginoo. Mao to ikatulo. Mo ning ato ipadayon. Hallelujah. Let's continue our message. Number 3, nga dapat natong himuon, things to continue in the Lord, being a Christian, is continue maturing in the Lord. Everybody say maturing. Pasunod ni hinay-hinay ni ba? Gikan sa imong pagkaluwas, mabuhi ka nga Kristohanon, pagkahuman nga naluwas na ka, di lang ka nga naluwas, kinahanglan mutubo ka nga klase nga pagka-Kristohanon. Unya sa diyang nagtubo na ka nga klase nga Kristohanon, dapat sa imong pagtubo, mo mature ka nga klase nga pagka-Kristohanon. Mo na ikatulo, ignay mo katapad, dapat mo mature. Ano ya? Continue maturing in the Lord. Morning dapat natong isunod. Humanta nga nag-grow, kinahanglan, nga mo mature ta. Sa ato pa, dili lang nga ego nga ming tubo ka nga klase nga pagka-Kristohanon, kung dili dapat muhamtong ka nga klase nga pagka-Kristohanon. Kalabang mahimo kang fully developed in yourself, taking into a strong form. Mahimo na kang mas mas kusgano na ka nga klase nga pagka-Kristohanon. Mas mainito na nga klase nga pagka-Kristohanon. Mas ligo na nga klase nga pagka-Kristohanon. That is maturing. Mao na ni, you are taking a form. You are taking a stronger form. Nakapahimo na ka nga mahimo kang kusgan, ligon nga klase nga pagka-Kristohanon, kasaligan nga klase nga pagka-Kristohanon. Tungod kay maturity is applying your knowledge in life. Ang pagka-mature di ay imo nang gina-apply sa imong kinabuhi kung unsay imong nahibaw-an. Samtang pag mag-grow mangud ka, nagka-collection ka og mga knowledge, mga information. Mao na pag-grow nimo, nagatuon ka, ginasulod nimo sa imong utok. Pero mahimo kang mature kung ang imong natun-an, imo na nang i-apply sa imong kinabuhi. The moment you apply what you have learned, you are now starting to be maturing. Amin daw mo ba? Mao na ni. Ang pagiging mature di ay, imo lang gina-apply ang imong nahibaw-an. And you are now starting to form nga mahimo kang malig-on nga klase nga pagka-Kristohanon, mulambo nga klase nga pagka-Kristohanon. In other words, you are now starting
to be responsible Christian. Mahimo na kang responsable ka klase ka pagkakrisuhanon if you are now maturing. Ingnay mo katapad, responsible na ba ka? Mauni ang maturing. Mahimong responsable na ka nga klase ka pagkakristohanon. Ditong panahon sa simba, pukawonon pa kay ka. Ana ka niya kristohanon? Panahon nga ting simba, pukawon pa ka para mo simba. Kung ikaw nagtuo nga mature na, di na ka kinahanglan nga pukawon because you are now taking responsibility. Karon sayo ko mata, kay Domingo karon, mo simba ko sa Ginoo. I am now staying maturing in the Lord. Anak-anak gani, kaklase ka pagkakristohanon. Oh, responsible na ka sa imong kinabuhi. Because maturing naman ta. Ang bata, kalang dili ka ni mature, imo pagyud nang siyang pahinumduman. Dili pagyud na siya responsable sa iyahang. Mo eskwela ang bata, pukawon pa nimo, lutuan pa nimo, ilisan pa nimo. Maunay mga dili mature, mga bata man na. Pero kung ikaw gusto ka nga mag-mature sa pagpangalagad sa Ginoo, you will now take a form of responsibility, responsible. Kapanahon karon Domingo, ugma pa lang nakaandam na ka, no? Nakakay buluhaton, ugma nakaandam, ready na ka, no? Di nga, uy, it-takes sa to, basi nakalimot to, ikuan to. Agian sa nako to, kay naluya. Be responsible. Be a Christian. We are not taking maturing. Dili na ta nag-grow. Dili na ta nabuhi. Human na ka nabuhi. Ning tubo na ka. Human nga ming tubo ka. Dapat mo mature ka sa imong kinabuhi. As we grow, so may tawag ni mo anang ni tubo pero wala ni mature. Premature daw, premature. Mao ni ang mao ni ato ang ladder ba sa atong pagkakristohanon. Sa una wala pa ta nakaila kang Kristo, pag human nakaila ta kang Kristo, ingon dito ang tanan nga nagdawat kang Kristo, nakabaton og kinabuhi. Buhi na ka nga klase nga pagkakristohanon, no? Pero considering nga nabuhi ka pero baby pa ka nga Christian. Naapata sa stage nga ingon na. Oh. Pero pagkahuman og baby, samtang nagadugay-dugay ka sa pag-alagad sa Ginoo, paning kamuti nga mo grow ka. Oh. Kaya kung di ka mo grow, naay problema sa imuha. Oh. Kunya, ning tubo ka, kunya, wapog kaming mature, na pa'y problema sa imuha. Hallelujah. Kay bawo na mo ana, unsa nang kanang bata gani nga ning grow lang, ni dako ang edad niya, dili mature, na may tawag na to ana. Oh, bahala na mo ana. Hinay mo katapad, di ka parehas ana. Na, gusto ka, inana nga klase ka pagkakristohanon. Dugay na, unya, wa ni mature. Sa may tawag ana. Lain ka na, maalasan pa ta sa uban. Ang uban, bago pa, pero mature na kaayo. Ikaw, perting dugayan na nimo. Nangugat na ka. Pila na ka sapatos, ang nasayang sigig simba. Unya, wayo kami mature. Sayang nga. Sayang kayo. Walang dapat. As we stay alive, nabuhi na nga klase ka pagkakristohanon, maningkamot ta, nga mo-grow ta, ano sa diyang nag-grow ka, maningkamot ta, nga ma-mature ta. And being mature is to take responsibility. May mong responsibility sa ato ang kinabuhi. Kabalo na ka mo handle og trabaho, mo na'y ebidensya nga ikaw, mature na. Talaga ng mga buluhaton, kabalo na ka mo handle. Kabalo na ka mo trabaho sa mga buluhaton, nagpamatuod na nga ikaw, mature na sa imuhang kinabuhi. Ang ato mga bata sa balay, pagtanaw na to nga dili pa mature, di kayo na to na tagaan trabaho. Kay bao man taga kung tagaan mo lang trabaho, dili pa na masaligan, kay dili pa na mature. Pero kung imong nakita ang imong anak, tagaan mo, pwede na ni kay mature na ni, tagaan na ni mong trabaho. Siyempre, una-una, magpakapalpak, magyuna, mahawdritso na. Tama? Oh. Kadugayan nga, sige niya, trabaho, ana, makamaurag yun na kadugayan. And then, starting nga, mahimong mature na siya, mahimong na siyang responsible sa iyang mga buluhaton. Mauna na ang pagka-mature sa bata. The same sa atong kinuhabuhing Kristohanon. That's why, ginatudluan ta, nga mahimutang mature sa atong pagpangalagad
sa Ginoo. Now in Hebrews chapter 6 verse 1, the Bible says, therefore, let us move beyond the elementary teaching about Christ and be taking form to maturity, not lying against the foundation of repentance from acts that leads to death and of faith in God. Ingon pa ni Pablo para sa mga Hebrews, nga dapat daw, let us move beyond the elementary teaching of Christ. Para ni sa mga Kristohanon nga iyang gisultihan, nga mga mahilig sa mga elementary, nga mga teaching. Kaya ni Pablo, kamo nga mga Kristohanon, biyaan na nato ng mga pag-elementarya, nga pagtudlo, may tungod kang Kristo. Unya, dapat kamo, move forward na ta sa pagka-mature. Not lying in the foundation of the repentance from acts leads to death and of faith in God. Dili na ta atong mga pagtulunan nga mahitungod sa paghinulsol. Daga mga Kristohanon nga wagyod ni mature, sige lang hinulsol. Unang tagaan ni mong trabaho, ikaw di pa ko worthy. Nga naman, sige ra kang pagpakasala, kadugay lang mo sige pangalagad sa Ginoo. Sige ra pangayo pasaylo. Tama? That is the element of the basic teaching. Di ba? Kung magtudlo ta mahitungod kang Kristo sa tao, nga iyang dawaton si Kristo. Unsay unang itudlo ni mo siya ka? Repentance. Biyaan niya ang iyang giyahimo sa una nga dili maayo, nga wala gikalipayan sa Ginoo. That is the basic teaching of Christ. Biyaan ninyo ang inyong mga nahimo sa una nga dili maayo, nga wala gikalipayan sa Ginoo. Unya, muadto na ka sa mga butang nga makapalipay sa Ginoo. Unya, kung ikaw tong klase nga Kristohanon, nga dito ra gyapon ka sa dili makapalipay sa Ginoo, unsay tawag sa imuha? Elementary. Kapag klase nga Kristohanon. Diyos Pablo, ayaw na mo anang elementary. Sige lang, magpangayog pa sa ilos, Ginoo. Karon mo simba pagkaugma, magpakasala na po, musimba na po pagkaman. Maghimo na po, mga butangan, dili makapalipay sa Ginoo. Ingon siya, kada nga klase nga mga Kristohanon, mga elementary na, klase nga mga Kristohanon. Sa other translation ito, nga gisulat, mga preschool. Sobra pa yun sa elementary. Sa other translation, preschool ba? Kinder pa daw kayo. Unya, ikaw be, niabot na kag 10 anyos ka klase nga pagkakristohanon. Unya ko tanawon, kinder pa man dahi gyapon ang imong naibawaan. Malipay ka. Dili ka malipay. No? Ano man? Dapat imo si Pablo, dapat biyaan na nato ng mga elementarya. Mga pagtulunan, dapat ikaw, mo mature na ka. O sa istorya pa, dapat di na ka magpabilin ng elementarya, kundi dapat college na ka. Ano, dapat? Listen kayo nga, kanang bata ba? Di ba ang elementarya, ang edad 7 to 12, elementary. Listen kayo nga, 20 years old na ka, napaka sa elementary. Nga nung nagbalik-balik ba ka diya? Kaya di makakapasar diya. Dapat mapasar ang elementary teaching. Inay mo katapat, dapat nakapasar yun ay taan eh. Kana-kana, magbalik-balik lang ka anak, kabalo na nga sala, magbalik-balik yapon nga ni kana. Wa man hinungdan nga dili ka mag-mature. Wala ka kung tagaan kag puluhaton mo, palibad ka, kay tanaw ni mo, dili ka pwede. Kay nagbalik-balik mga ana. Nga tudlo, mauna yung ni Pablo, balik-balik ka aning elementary. Dapat karon college na ka, okay? 10 years na kang nangalagad sa Ginoo, dapat dili na ka elementary. College na ka dapat. Example lang to sa gitudlo, di ba? Kay nag-isgot man sa ispilahan. Iyon ala dapat ba sa ato pagka-Kristohanon? Nakita kong Kristohanon ta, kay balo naman ta sa repentance, unsay maayo, unsay dili maayo. Kay bao na kagadi na maayo, ay na naghimua. Di kay pila nakakatuig, maura gyud na sige himo kabalo ka nga mali. Himuon gyapon nimo, ingon pa ni Pablo, kana elementarya pa kay nang imong utok. Busa ingon siya, hawa na diha, forward na. Didto sa pagka-mature nga klase nga pagka-Kristohanon. Tama? Kasi lisod kaayo nga dugay na ka nangalagad sa Ginoo pero di
Di yung kakapasar sa sigarilyo. Ala gani? 10 years na nangalagad sa Ginoo, pero di yung kakapasar, bakakon gyapon kay ka. Ala ba? 10 years na nangalagad sa Ginoo, pero chismusa gyapon kay ka. Ala gani, sige lang ka pa kay Lord, pasilo, nakachismis yung ko, Lord, dito ko usab. Pagkasunod na po, sinimana, Lord, pasilo, nakachismis, hindi mo mapunggan, Lord. Di ko di pa balik-balik, nakaanak, kabalo, nakakamali, balik-balik. Elementarya kayo na! Klase! Ala gani? Sige lang, balik-balikon sa imuha ba? Dapat mo mature ta sa atong pagkaklase nga pagka-Kristohanon. Ingay mo ang katapat mo mature lagi. Mo mature ta sa atong pagkapangalagad sa Ginoo. Kalabang dili na balik-balikon gani ang itudlo sa atua. Dili ka pahinumduman lang ta permanente ana. Now, there are people who grow but not naay mga tao ngaming tubo ang edad pero dili masaligan sa buluhaton. Nay mga klase ng mga yun, anak. Nga. Mga nga ito realidad. Nay mga tao ngaming tubo, pero dili pag yun kasaligan ang ilang kaugalingon sa mga responsibilidad because they are not mature enough. Now, bearing fruit is an evidence of a mature tree. Ang pagpamunga, ebidensya na siya nga ang kahoy nag-mature na. Ama, pag mamunga na gani ang kahoy, makaingon ka nga, mature na yun ni. Pag ang mangga, makaingon ka nga, palagi ni mamunga. Dili pag yun ni siya mature nga mangga. Because bearing fruit is the evidence that you are mature and holding responsibility is an evidence of being mature. Ang paggunit sa mga responsibilidad, nagapamatuod nga ikaw, minghamtong na. Now, in the book of Colossians chapter 1 verse 6 and 7. Colossians kaya punta. Kining maayong balita nagapadayon pagkaylap sa tibuok kalibutan. Ug daghan ang nakadawat sa bag-ong kinabuhi sama usab sa inyong nadawat sa diyang nasabtan ninyo ang kamatuoran mahitungod sa grasya sa Dios. Gitudlo ni ipapras kaninyo. Pinangga namo siya og sama usab siya kanamo nga alang nag-alagad kang Kristo, nag-alagad ni Kristo. Gipaanha namo siya diha isip puli kanamo og kasaligan siya nga alagad. Now, if you have noticed in this verse, kining sa Colossians, in verse 7, na isa ka karakter diri nga gisgutan si Pablo. Ang iyang pangalan si Epapras. Everybody say Epapras. Gitudlo kini, ni Epapras ingon siya, mingkaylap ang ebanghelyo dinhi sa inyong lugar. Tungod kay ang nagtudlo ani si Epapras. Kinsa hinungdan nga ang taga Kulasi, taga Colossian, nakabati sa ebanghelyo sa Ginoo. Kinsa si Epapras. Dili si Pablo. Actually ang Colosas nga lugar, Kulasi nga lugar, wala na makaadtos Pablo diya. Ang nagwali gyud diya kana si Epapras. Mauna. O kasi usay may mga taga Colossian dito nag-adtos Pablo, nagwalis Pablo dito. Wa makawalis Pablo dito sa Colosas. In fact, wa gyud siya kakita sa lugar sa Colosas. Pero pastor, paano man nakasulti si Pablo mahitungod sa Colosas? Well, ang iyang channel nga makasulti siya, makahatag siya sulat dito, mao ni si Epapras. Mao na ingon si Pablo, gitudlo kini ni Epapras kaninyo kining maayong balita. Si Epapras ang nagtudlo ani. Naingon siya, pinangga namo siya ug sama usab siya kanamo nga alagad ni Kristo. Gipaanha namo siya diha isip puli kanamo. Ingon ni Pablo, puli siya kanamo. Now, imo makita din mga kaigsunan that Epapras shows maturity. Imo makita din ba nga si Epapras nagpakita siya og maturity. Ano man, ingon din siya, makapuli siya. Kanamo, siya mo'y puli sa among buluhaton. Imbis kasi Pablo, mo'y mo trabaho dito sa Colosas, dili siya mo'y trabaho dito. Kinsa man, si Epapras, puli siya. Bot pasabot, si Epapras, usa na ka tao, usa ka Kristohanon, nga responsable o kasaligan
nga klase nga pagkakristohanon. Kaingon naman si Pablo, makapuli siya. Namo. Kasi one of the evidence nga ikaw nang mature is you know how to handle responsibility. Sa Ephesus, dito man nasangyawan si Epapras ni Pablo. Katong nagwali si Pablo dito sa Epheso, naa dito si Epapras. Dito siya. Naasa sa lugar sa Epheso. Murag inani ba? Nga si Epapras, taga Maasim. Pagwali ni Pablo dinis Jinsan, naa si Epapras na minaw. Unya, gitudluan siya maayo. Pagkahuman, instead niya mo antos Pablo dito, niingon na lang si Pablo, Epapras, ikaw na bahala dito. Ikaw na tudlo dito. Instead kami, puli ka sa kuha dito. Hindot kayo. Ngano man, nganong makapuli na si Epapras, kay mature na siya nga klase nga pagkatao. Kaya ang tao nga dili mature, di yun na makapuli sa buluhaton. Kalabit ang atong mga anak, ngayang people, mga anak, ginawan mo. Pag di ka mo makapuli sa buluhaton, you are still immature. Sa balay, wala si nanay, wag yo'y naglungag. Wala si nanay, wag yo'y nanglaba. Ngayang people. Wag yo'y nagluto. Nagsigirag email. You are showing immaturity in your family. Ngayang people, nagpakita lang nga immature pa ka. At ubangan sa imong ginikanan. Ano man, ang mga buluhaton sa balay, why nahimo? Kay wa si nanay, wa si tatay. But taking responsibility, bisag wala si nanay, wala si tatay, makalungag, makalaba, limpyo ang balay because you are taking responsibility in your family. Oray mga mature. Tama? Kaya people, amin daw. Amen. Hinay kayo. Amen. Taking responsibility. Wala si nanay, wala si tatay, naamang ka. Pakita nga mature na ka. Unang mahadlok si nanay, magminyo ka. May mahadlok siya nga, wakay nahibawaan. Basig iuli ka. Inigminyo ninyo. Iuli lang na ako ni. Mga ano mandi mapuslan. Immature man kaayon ni. Sige ra magyapon nig email. Sige ra magyapon nig dulag duta. Sige ra basketball. Ala gani. Mama pa'y palabhon sa hinubuan. Taking responsibility in our family speaks maturity. Bisan sa atong pagpangalagad sa Ginoo, we can take responsibility showing maturity in the Lord. Ingnon ganita nga ikaw ambo, pwede ka makashare, makasulti. Istorya, sulti. Because you are now taking responsibility in the Lord. Hallelujah. Hadlok mo ko kay basig magkamali. Natural man ang magkamali, kang di pa mantahawd. Alag, sige lang kag, praise the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Anak, naghamag yun ang inana, basta una kag istorya. Puro lang ka, hallelujah. Hallelujah, kaya nakulbaan ka. Natural man na. But because as you taking that responsibility, mo mature na ka kadugayan, anak. Mahawd na ka kadugayan. May nagsugod nga, naghawd ritso. Siguro karon bago pa ka, pampuon ka, o pagkaon, pang merinda lang sa ka, apuin ang merinda. Kaysa sunod, di na pang merinda imong ampo, pang opening prayer na ka, pang closing prayer na ka, pang opening na ka. Pero ang importante, you start taking responsibility. Ning liho ka, ning gunit kang responsibilidad. Di kayo tagaan kang responsibilidad, di lang ko. Di yung ka mo mature, anak, kaklase ka pagkakasuhan nun. Ikaw, welcome. Adil maulom ko eh. Welcome na lang gani. Ikaw tig-smile. Maulom ko mo smile. Hala ka, nagkasuko niya. Ikaw suko. Lipo ko. Unsa tayo mo nabawaan? Kaon. Listen, pag kayong anak ng klase kapag kakristohanon. Tama? Taking responsibility as a Christian. Basa tag Bible. No? Kampo ta sa Ginoo, mag-worship ta sa Ginoo. Take responsibility. Diga, ingnon pa ka sa leader, itaas imong kamot, ilukso, isayaw. Nangugat na lang din ang leader, wag yun ka.
Take responsibility. Ingon nga, mag-worship na Ginoo, worship na Ginoo. Palakpak. Kay bao naman taon sa gesture. Sa ito pag-alagad. Because we are taking responsibility being mature Christian in the Lord. Hallelujah. Ito palakpakan si Jesus. Mauning klase nga mga Kristohanon nga ma-mature ta diya sa Ginoo. Now in Colossians chapter 1 verse 28 and 29, the Bible says, so we continue to tell people about Christ with all wisdom to counsel every person and teach every person. We are trying to bring everyone before God as people who have grown to be spiritually mature in Christ. To do this, I work and struggle using the great strength that Christ give me. The strength is working in my life. Now, si Pablo din naningkamot siya nga ang mga Kristohanon mutubo yun sila, mumature sila. Mula ingon ni Pablo, akong gibo ang tanan. Nagtrabaho ko nga mumature mo. In fact, nag-struggle ko sa akong kusog. Nagihatag sa Ginoo para lang nga makatuon mo, mumature mo. Abi ni mo hinudumi, nga dili mo mature ang tao kung way mo tudlo sa iya. Kung mo mature man siya, dugay kayo. Lahi gitong lahi mo tudlo sa iya. Muna ingon si Pablo, gitudloan ta mo, naningkamot ko. Nga mo mature mo. Akong gihimo ang tanan. So to do this, I work, I struggle using the strength that God's give me. Walang salamat mga kaigsunan. Sa atong simbahan, sa mga mature nga mga Christian, nga niningkamot, nga ang iyang mga kauban nga mga Kristohanon, mo mature po sa pag-alagad sa Ginoo. Tama? Ang ato mga si leader ba, naningkamot mo ba yan nga mo mature mo? Ang ato mga teacher sa ato ang life class, naningkamot ta sila nga mo mature mo. Walang bisitahan mo, ampuan mo, nga naman, gitudluan mo. Naningkamot sila, nga dili lang sila mo mature, kung dili, kitang tanan, mo mature sa pag-alagad sa Ginoo. They are taking the responsibility. Hindi lang sila mature, kundi kitang tanan mo naghimo ni Pablo. Walang salamat sa Ginoo nga atong simbahan. Huwag yung undang sa paghimo, sa pagtudlo, para mo mature ang mga members sa Born Again Sanctuary of Praise Main Church. Hindi ka gustong mo mature, sayang kaayo, problema na nimo. Naana, gitudluan na ka, naanay pa mga pamaagi para mo mature ta. Gidasig na ta sa mga pulong sa Ginoo. Nga mo mature ta sa pag-alagad sa Ginoo. That we will take responsibility being a Christian. Sa ito ang kinabuhi. What will happen kung dili mature ang tanan ka mga membro? Sa may tabo. Ano yung simbahan? Dugay mo uswag ang Ebanghilyo sa Ginoo. Why mga tao nga makadungog sa Ebanghilyo sa Ginoo? Kung dili ta mahimong responsible, dili ta mahimong mature sa pag-alagad diha sa Ginoo. Now, in 2 Timothy, chapter 3, verse 16 and 17. The Bible says, every scripture has been inspired by the Holy Spirit, the breath of God. It will empower you by the instruction and the correction, giving you the strength to take the right decision and lead you deeper into the path of godliness. Then you will be God's servant, fully mature and perfectly prepared to fulfill any assignment God gives you. Ngano daw, gihatag ang pulong sa Ginoo sa atua, ang Biblia, para makoreksyonan ta, matudluan ta, maandam ta, para mahimot ang andam sa mga buluhaton sa Ginoo. Kay naay assignment to fulfill any assignment God gives you. Nganong kinahanglan mag-mature ang Kristohanon? Kay naay assignment nga gihatag ang Dios sa atua. So, manang assignment sa Bisaya? Buluhaton. Homework. Other term anang assignment, buluhaton man, ay buluhaton. Oh. Na trabahoon nga ipahimo ang Ginoo. Mo nang gidasig tas Ginoo nga mag-mature ta nga mga klase nga mga Kristohanon kay naay buluhaton nga ipahimo ang Ginoo sa atoa. Kay kung di ka mo mature, dili gyud ka makahimo sa mga buluhaton. Tama dili? Oo. Ang bata bitaw sa balay nganong di nimo taga ag trabaho kanang 5 years old,
4 years old, 6 years old, 7, di na mo trabaho. Kay dili pa siya makahimo sa mga assignment. Imo nang pahugasog plato, mabuak ta ng plato. Tama? Imo nang palungagon, mahilaw ang ilungag, ana. Ngano man, bata pa. Kay wala pa siya, may mature. The same situation sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga mo mature ka, kay daghan siya buluhaton nga ipahimo alang kanato. Ini mo katapat, mag-mature ta, kay naay gipahimo ang Ginoo. Palakpakan na to si Jesus. Una-una, to continue to stay alive in the Lord. Mo nang process nga imong gidawat si Kristo. Ikaduha, growing in the Lord. Naningkamot ka nga makatuon ka abot sa pulong sa Ginoo. Ikatulo, mo mature ta. Ikaapat, continue improving in the Lord. Dili lang nga ni mature ta, but we must continue improving in the Lord. Everybody say, improving. Gusto ko na to, improving. I am improving. Gusto ka pa yun, I am improving. Dapat ingon ani ang Kristohanon. Maningkamot ta nga, mo improve ang atong kinabuhing Kristohanon. Dili lang ta nga hamtong, apan, nagauswag, naga-level up. Improving means become better. Dili tong bitter nga kuan. Oy ayo. Better life ba? Better become. Maimutang improving when it comes to our Christian life, when it comes to our faith in God, when it comes to our love in God, when it comes in our giving, in our talent, in our devotion, in our tongues, in our commitment, we must be improving in the Lord. Mahimutang improving sa atong pag-alagad sa Ginoo. Sa una bitaw ang bata, mature na siya. Imo na siyang palungagon. Nak, lungag na kay mature naman ka, kabalo naman gikamulungag nak ba, kabalo ko. Tuon naglungag nak, o paglungag ni anak. Siyempre, imo nang gisaligan kay kabalo na mo op sa gasol, kabalo na mo kilis. Oh. Lungag nak, paglungag anak, nahilaw. Kung di mahilaw, nalata. Kung di malata, napagod. Oh. Pero as he start improving, una-una hilaw pa na. Kadugayan anak, di na mahilaw. Hangtod nga kadugayan, luto na yun na kanoon. Tama? Ano man? Nag-improve man siya. Oo. Pero kung wala improving, gipalungag ni mo, hilaw, hilaw, yapon, hilaw. Why yun na mag-improve? The same scenario sa atong pagkaklase ng pagkakristohanon. Di nila nga igo nga nag-mature ta. But we must be improving in the Lord. Sa atong kinabuhing Kristohanon, dapat naga-improve ta sa atong pag-alagad sa Ginoo. Dili nga, ikaw tong Kristohanon nga sa una, ginaimbita. Unya, hangtod karon, ginaimbita lang yapon ka. Tama? Dili ka improving nga klase nga pagka-Kristohanon. Ayaw sugot nga hangtod karon, Kristohanon, pero ginaimbita lang yapon ka sa born again nga musimba. 5 years na ka nangalagad sa Ginoo niya, apiton niya pun ka dito sa imong si leader, simbag yun ta, imbitahonon kay ini siya, oy, kay di mo kung musimbag dili imbitahon. Sugot ka, ana. Walay improvement sa imuhang kinabuhing Kristohanon, kasi sige lang kag paimbita. Unya, kung di ka imbitahon mo simba, mangluod ka, wala ko gi-invite ba? Asang improving diyan mo nga klase nga pagka-Kristohanon. Oo. Sa una ka, gina-invite ka, kung improving ka, dapat ikaw na yung naka-invite ka ron. Dili ka, pila ka tayo, sige lang kang-invite, gina-invite lang yapon ka sa imong si leader. Dapat karon ikaw na po'y mag-invite sa uban. Nga naman, improving ang imong kinabuhing Kristohanon. Tama? Sa una, ikaw ginadasig. Ikaw gina-encourage. Karon kay nag-mature ka, dapat improving. Ikaw na po ang nagadasig sa uban. Ala gani. Sa una, ikaw ang ginalamano. Inigawas o inigsulod. Ginalamano ka. Ayaw sugod ka hangtod karon,
magpalamano ra gyapon ka. Paludlo na ka, wag ko gilamano ba? Wag gyud nakaila sa kuadya nga simbahan ba? Di nakambalik diya. Ana ka dugay na kay ka lamano lang. Wag yung ka nag-improve sa lamano. Pagkatawa lagi mo. Sa una, nagahulat ka nga lamanoon karon, ayaw hulat, ikaw na'y manglamano. Hallelujah! Tingnan yung katapad, ikaw ang manglamano. Di kay kita'y hulat ka lamanuhon. Maggawa siya, magpatinog-tindog na ka niya kung lahi mo lamano. Dapat ikaw unang lamano. Kaya naka-improve ka nga klase nga pagkakrisuhanon. Nagapadasig ka nga klase nga pagkakrisuhanon. Kanang paglamano, nakapagkapadasig man ka na, uy. Tama? Hallelujah, praise the Lord. Nalipay ko nga naa ka, kalami ana ingnon ka. Nga nalipay siya nga naa ka. Put pasabot, nakadugang kag kadasig. Kaya kung mugawas lang ka diya, pila ka tuig nga alagad sa Ginoo din eh. Pastor, diri na biya migi kasal, diri pagin migi bunyagan ni akong mga anak. Tukay naman kay kadiri di ay. Unya di yung kakay pa maglamano, wa pag yung ka mag-improve. Sukod karon, Brad, mag-improve na ta sa pag-alagad sa Ginoo. Anak gani? Okay ba sa inyo? Anak ka klase improving? Be, wara-wara ang gusto ma-improve yung kinabuhing Kristohanon. Part man ni sa atong. Kasi kung di ta matudluan ani, di ba ta kay balo sa atong buhaton nga, uy, kalimot man day ko pastor nga dapat inani man day kinabuhing Kristohanon, improving man di ay. Abi na gina kung pwede na to pastor ba inato. Naanad naman ko dili dapat improving ta nga klase nga pagka-Kristohanon. Nga di nakabisita karon. Ayaw piling bisita ra gyapon ka dinhi simbahan. Perting dugayan na nimo dinhi. Ayaw nga bisita ra gyapon, ay sugot nga bisita ra gyapon ka. Dugay na biya ko sa born again pastor. Pero pag bisita ra gyapon akong piling pa. Wag yung ka mag-improve. Wala gani. Kung ano to ginawat si Kristo, nag-grow na nag-mature, dapat mag-improve. Ayaw na bisita ang tanaw sa imong kagalingon din eh. Kung dili, ikaw na'y tag-iyaw sa dini sa simbahan sa born again. Pamilya, imo ning balay ning simbahan. Balay na nato ni. Feel at home, tama. Feel at home. Hallelujah. Di kay, maulam akong pastor mo istorya. Oy, si kasapaan ko, wag ko nasuko. Di ko bawa masuko. Maulam ako musulti siya. Oy, maulam ko manghulam og bangko. Panghulam nini, inyo maning balay. Gani, ana ba? Dili ko ta nga piling bisita ra gyapon ta, nga dugay na ta nga lagad sa Ginoo. No? Dili tong dalununon gyapon ka sa simbahan. Nga kung di ka agian sa imong silingan, di ka makasimba. Ana gani, dapat karon improving. Ikaw na'y nagadala sa imong uban nga mga silingan. At ta sa imong simbahan, manimba ta dito para mahapsay ang atong paminaw sa atong kinabuhi. No? Naiginuo ang atong kinabuhi. Talit paminawan sa Ginoo. Una na gani, di ta musugot nga, maura gyapon ta. Sa una, wag yung kay apil-apil og cell group. Karon dapat improving. Naana kay cell group nga ginaapilan kada semana. Oh. Wala gani, pila lang ka tuig. Wala ko pastor, ang born again 38 years, 20 years. Wala kay cell group, wag ko. Puto sa nag-cell group pastor. Dapat improving nga klase nga pagkakrisuhanon. Ayaw sugot ka, wa kay cell group nga giapilan, dapat naa kay cell group nga amapilan sa imong kinabuhi. Improving ka nga klase nga pagkakrisuhanon. Naka-improve ta. Sa una, ikaw tong ginapalingkod. Guyurunon pa ka, pabalhinon, di pag ka musugot tong ibalhin. Masuko, pag kay okay na ko dire. Ayaw ko hilabti. Hinaan na klase mo. Mas feel na ko ang presence of the Lord din eh. Di abanti, adir ako. Alam gani. Ikaw ginapalingkod. Karon ayaw sugot nga, ikaw lang yapon ang ginapalingkod. Dapat ikaw na po ang magpalingkod sa uban. Lakpakan na to itong mga aser. Kaway-kaway ang itong mga aser. Mga aser, kaway-kaway. Alam ba, improve na ka kay buluaton simbahan nga kung gusto lang ka mo join. Sultihin lang. Sultihin lang sa inyong mga leader. Nga naman, dapat ang atong kinabuhing Kristohanon, improving ta. We must to take responsibility sa ato ang kinabuhing Kristohanon. Yung panimalay bitaw. Inahanglan man tag improving sa atong panimalay. Tama? Oh. Sa una, gastador ka ika.
Ayaw sugot niya sa una, gastador karon. Gastador ra gyapon ka kay bawo ka nga wa na mo ipon kay tungod sa imo ka gastador. Pero karon gastador ra gyapon ka pasabot, wag yung ka mag-improve sa imong kinabuhi. Kay bawo na ka nga kinahanglan mag-ipon niya wa ipon kasi gastador ka. Undangan na ang pagkagastador para na ay improvement ang imong kinabuhi. Kay bawo na ka nga kung magyaw-yaw ka, manglayas ang mga tao sa inyong balay, ay na sige yaw-yaw. Improving ba? Anak ba? Di kay, okay na may ani pastor. 10 years na naman yung ginahimo sa among marriage. Ala, wa may improvement. Improving in the Lord. Everybody say, improving in the Lord. Now, the Bible says, in the book of Colossians chapter 4, verse 5, pagmatkon kamo sa inyong mga paggawi, taliwala sa mga dili tumutuo. Og pahimusli ninyo ang tanang kahigayunan nga kamo makasugilon mahitungod sa inyong pagtuo. Ingon din niyo, og pahimusli ninyo ang tanang kahigayunan nga makasugilon kamo mahitungod sa inyong pagtuo. Sa una, ganahan kay ka maminaw sa testimonyo sa uban. Tama? Kapuhagin sa iyang testimonyo. Napanalanginan yun ko sa iyang testimonyo. Ayaw sugot, nga sige lang kag paminaw sa iyang testimonyo. Tungkol kay kahibaw ko, nga naabog kay mas dindot nga testimonyo, nga imong experience sa Ginoo. Nga dapat, dili lang sige ikaw ang paminaw sa ilang testimonyo. Dapat, ikaw na po'y paminawan sa imong testimonyo sa mga tao nga wala pa bakaila ang Kristo. Ana gani? Sige lang kag paminaw, puwag gid ilang testimonyo oy. Ikaw di ay naman kay gwapong experience unsa ang imong kinabuhi sa una. Makapadasig, makapaligon, makapa-encourage na sa uban. Wala ko si Pablo, pahimusli ang tanang higayon. Hallelujah. Now, another verse. In Colossians chapter 1, verse 6 and 7. This is an example of a life of improving life. Ngayon din the same good news that came to you in going out all over the world, it is bearing fruit everywhere by changing life, just as it changed your life from the day you first heard and understood the truth about God's wonderful grace. You learned about the good news from Epaphras, our beloved co-worker. He is Christ's faithful servant, and he is helping us on your behalf. Now, Epaphras is apparently saved during the visit of Paul in Ephesus. Muna akong gisulti ganina. And Epaphras is now the founder of the church in Colossus. Sa una, si Epaphras, nagapaminaw lang siya kang Pablo. Pero kadugayan, nahimo na siyang magtutudlo dito sa Colossus. Dili ba improving? Nag-improve wala? Unsa na siya sa una? Nagapaminaw. Karon unsa na siya? Nagasulti. Tama? Oo. Kasi at the time nga dito si Pablo sa Ephesus, dito siya nanudlo. Isa sa iyang mga estudyante dito, si Epaphras. Ano yun? Sorry. In Acts chapter 19, verse 8 and 10, to prove to you, nga mo nang hitabo. Paul then went straight to the meeting place. He had to run to the place for 3 months, doing his best to make things of the kingdom of God real and convincing to them. But then resistance began to form, and some of them began spreading evil rumors to the congregation about the Christian ways of life. So Paul left, taking the disciples with him, and set up shop in the school of Tyrannus, holding class there daily. Verse 10, he did this for 2 years, giving everyone in the province of Asia, Jews as well as Greeks, ample opportunity, igong higayon, to hear the message of the Master. Ang gihimo ni Pablo, pag-abot niya dito sa Epeso, iyang gitigom ang tanan nga mga Kristohanon.
Muna ingon siya dito. He went straight to the meeting place. Dito sa tigumanan sa mga Kristohanon, miadto siya dito. Unya, iyang gipahayag ang pulong sa Ginoo. Iyang gipamatudaan ang pulong sa Ginoo. Pero ang nakapait, kay samdang siya nagwali, ang uban, waming tuo. Kang Pablo, na mga nasuko, na mga naghimong-himong, adi man tinuo niyang wali, ay magtuwa lagi, ilad na mo. Si Pablo rin nakapahimulo sa anak. Pagkaibaw ni Pablo, anak, ngayon na anak ang nahitabo, ingon ni Pablo, minghawa siya. So Paul left, verse 9. Minglakaw si Pablo, pero gidala niya ang uban nga mga disciples. Pagdala niya sa uban nga mga disciples, ingon dito, he set up shop in the school of Tyrannus. Naghimo siya, nagplastar siya, o gusto ka lugar sa eskwelahan ni Tyrannus, o dito ingon siya, and they're holding class there daily. Naghimo siya klase, panudlo, adlaw-adlaw, para mamature ang mga Kristohanon. Isa dito, nga naa si Epapros. Ito, minos Epapros ito klase. Kisay na i-klase kaya pilan karon, taas ang kamot. Sa klase na. Bisa kung sa klase, naman tayo klase. Life class, tama no? Life class, taas, oh. Sa Tyrannos, skwilag life class. Ano si Epapros? Skwilag siya life class, oh. Daily, ganin ilang eskwela din, Daily. Kita once in a week na kayo nga itong eskwela. Oh, ingon din si Pablo, he set up a shop in a class and holding a class daily. Adlaw-adlaw. Grabe, kung kita to adlaw-adlaw, masuko naman ganit, ha. Grabe po na. Ay, ano ba ito? Panahon na adlaw-adlaw. Reklamo naman ganing 1 week. Grabe po na 1 week. Uy, kapuya. Uy, pwede. Sa isa kabulan, isa lang ito magklase. Pero si Pablo, adlaw-adlaw, klase. Grabe. Pero, eskwela dito si Epapros. Ano si Epapros, eskwela? Sulat siya, himo siya dibo. Pilapil siya sa mga activities, labay-labay, tagna-tagna, sayo-sayaw. Apil si Epapros ito. Sa una, eskwela pa si Epapros. Pero pag-abot sa Colossus, ingon ni Pablo, gitudluan mo ni Epapras. Sa una, si Epapras, naminaw lang kay Pablo, apil-apil ang klase. Karon, si Epapras, maestro na. Hallelujah. Is this not improving life? Dili ba usa ka improving kayo nga kinabuhi? Nga sa una, simba-simba lang ta diri, minaw lingkod-lingkod lang ta diri. Karon lahi. Sa una, ikaw tong ginasilgrupan. Sa una, ikaw tong ginakonsolidate. No? Brad, maayo kayo. Usay natunan sa hangtod karon, ayaw nga ikaw lang yapon i-consolidate. Dapat karon, ikaw na ang naga-consolidate. Pastor, asang opinsel kayo mo apil kong consolidate? No? Ana gani. Di nga, magpa-consolidate talaga yapon ka. Tiguang na kayo. Dapat improving na taga-klase ka pagka-Kristohanon. Uy, ana gani. No? Sa una, ikaw tong nag-a-appeal og cell group karon. Kung pwede, ikaw na yung nag-cell group. Alam ba? Sa una, mo adto ka spikas palay para mo appeal og cell group. Dapat improving karon. Ang cell group dapat sa inyong balay na pod ang cell group. Ano ba? Improving ba? Dili nga, dito lang sa iya, dito lang paminti, dito lang kumukuha, kay gasto kaayo. Dili, uy. Dili man na pagasto-gasto ng cell group. Pwede man na mag-cell group nga walay merinda. Kaya naman na. Oh. Yeah. Pwede mo ito mga budget rin simbahan. Open man na nga itong offering para gastuhon na. May problema. Naarag yun na sa imong kasing-kasing if you want to be improved in the sight of God. Walang challenge ako alam sa mga Kristohanon. Let's be improving in the sight of God. To conclude my message today, I want to share to you a verse that can be found in the book of Hebrews chapter 5 verse 12 and 15. Kining Hebrews chapter 5 verse 12 and 15. The Bible says, mga magtutudlo na unta kamo karon, kay dugay na kamo sa pagtuo. Kinsay dugay na sa pagtuo, taasan kamo. Gamay na lang ang nitaas. Pag-ingon nga, magtutudlo na kay dugay na mo. Wag yun, gamay na kayo. Dili lang tubangan. Ang sa likod, di kin mo taas nga dugay na. Di mo angkon nga dugay. Nasabtan ta mo.
Karon pa man po ni nawali din dapat pakibalo mo ani. Ingon si Pablo, mga magtutudlo na unta kamo karon, kay dugay na kamo sa pagtuo. Oh. Apan hangtod karon, kinahanglan pagyapon kamo tudluan sa unang mga pagtulunan, may tungod sa pulong sa Dios, sa magihapon kamo sa mga batang mususo nga naga kinahanglan pa og gatas tungod kay dili pa kamo makakaon sa gahi kapag kaon. Ingon pa ni Pablo, kamo kay dugay na mo sa pagpangalagad sa Ginoo. Dapat unta magtutudlo na mo. Kay bawo ba mo nga daghang mga Kristohanon nga naunta? Naunta ba? Kanang imong anak ba? Kanang naunta gani imong anak? Unta, pastor, kani akong anak, pastor. Engineer na ni. Pero namay unta. Unta. Kay namayabas man. Ala gani, naunta ba? Gusto mo itong naunta? Oh. Unta, pastor. Dato na ni siya. Naskaman. Ano ba? Unta ba? Unta, pastor. Payat na ko karon. Pero kay, sige magkaon. Ano, payat. O lang, di ko ni Pablo, daghang mga Kristohanon nga naunta ang ilang kinabuhi. Unta, magtutudlo na ni. Kay dugay na ni sa Ginoo. Unta. Dako na ni gaagi. Pero naunta. Inay mo katapat. Dili unta ka, maunta. Ang hinaot ko nga walay maunta nga Kristohanon. As we grow in the Lord, as we desire to be mature in the Lord, dapat ang atong kinabuhi mahimo tang staying alive, mahimo tang growing, mahimo tang maturing, mahimo tang improving. Siguro sa una, sa imong pag-alagad sa Ginoo, murag baliwala lang sa imo ang pagiging pagka-Kristohanon gani. Basta kay nadawat na lang ko si Jesus, pastor, okay na. Bahala di ko mutubo. Pero ang Biblia nagapa-encourage dahil ka na to. Nga dili lang ta, pabilin nga buhi. Apan pabilin nga mutubo ta, diya kang Kristo. Dili lang nga mutubo ka, mumature pagyud ka sa pag-alagad. Kinsa ka nato, tini ang nag-desire nga, Lord, mumature uta ko sa akong pagka-Kristohanon. Salamat sa mga kamot. Lord, dili ko gusto Ginoo nga magpabilin lang gyapon ko ngayon ani. Kay basig maunta ko nga klase nga pagka-Kristohanon. Dili ko gusto maunta, Lord. Gusto ko mature. Gusto ko mag-improve, Lord, sa ako ang kinabuhing Kristohanon. Mauwawon kay ko, Lord. Gusto ko, Lord, nga tabangan ko nimo. Nga mature ko sa akong pag-alagad diha kanimo. Mao ba ning imong desire karon? As you hear this message today, kay balo ko dili ni tanan para sa ato. Pero naay mga Kristohanon nga struggle sila sa ilahang Christian life. Gusto ko magpagamit sa Ginoo pero di ko kay balo, pastor. Unsay sugod? Sugdi. Staying alive, growing in the Lord, maturing in the Lord, and improving in the Lord. Naara na sa imuha ko. May mong pagpili kung sa imuhang gusto. But if you desire to be mature and improving in the Lord, ako nagtuo na ang imong kinabuhing Kristohanon, mahimong mapuslanon nga Kristohanon. Isa'y gusto nga mapuslanon ang kinabuhing Kristohanon. Diyo? Ganang gamit nga klase nga pagka-Kristohanon. Amen. Siguro kung bago pa ka nga naluwas, bago pa nimo gidawat si Kristo, bago pa ka nakigrelasyon sa Ginoo, no? Ayaw sa pugsa nga mahimong mature. Hinay-hinay lang. Paning kamuti sa nga mutubo ka. Basa kag Bible, ampo ka sa Ginoo, simba ka. That's the beginning of your growing. Pag human kaming tubo ka, paningkamot nga mo mature ka. Ayaw po, pasagdi nga, okay na ko ani mo tubo, di ko mo mature. No? Take responsibility sa imong pagka-Kristohanon. Guniti ang mga responsibilidad nga dapat isip ng mga Kristohanon. And then when you are now maturing, continue improving in the Lord. Lord, mag-improve ko sa akong kinabuhing Kristohanon. Di lang ko magpabilin nga ingon ani, Lord, nga simba uli, dasigon, apelsin. I-improve ko, Lord. Unsay mga buluhaton, unsay isulti sa mga
Ako si leader, kung naipahimo ba sa simbahan, ay mga bulaton simbahan. Gusto ko mo join, Lord, para ma-improve ang akong kinabuhing Kristohanon. Di ko gusto nga, hawd ko sa kalibutan, pero pag abot simbahan, di ko, wag ko inahimo. Ana, gani? If you desire today, you can ask God for your desire to be mature, to be improving in the Lord. Gusto na ko iduko ninyo ang inyong mga ulong karon. Samtang ang ato ang music, nagatukar sila, I want you to make a commitment unto the Lord. Gusto ko makiksulti ka sa Ginoo. Lord, sa giwali karon ni Pastor, gusto ko mo padayon sa pag-alagad niya kanimo. If you decide to grow, Ginoo, Lord, Holy Spirit, tabagi ko nga mo grow. If you want to be maturing, Holy Spirit, tabagi ko nga mo mature ko. Nasiga ko kanunay. Holy Spirit, tabagi ko nga mag-improve ko. If you desire for that, just tell God for that today. Sultihi ang Ginoo sa imong desire. Samtang naglingkod ka, come on, just say it to God, Lord. Naalaman ko yung nahimo, pero gusto ko, Lord, kaya i-improve pag yun ko nimo. I desire for more wisdom, Lord. I desire for more courage, Lord. I desire for more anointing, Lord. I desire for more passion, Lord, in serving you. I desire to be committed in you, Lord. Come on, just tell God. Kundi ang Ginoo. Lord, gusto ko mo mature, mo padayon. Kapan usahay, Lord, daghang mga problema nga akong maagian, daghang mga circumstansya, Lord. Tabagi ko, Lord, nga makapadayon ko sa akong pag-alagad. Come on, just say it to God. Just talk to God. I believe that the Lord is working in your heart today. He is hearing your word. He is hearing your... Anang imong ginasulti, ginapaminawa na sa Ginoo karon. And He is touching your life. Gusto ka gamiton sa Ginoo. Gusto sa Dios nga mapahimuslan niya ang atong kinabuhi. But take note, the devil, dili gusto ang yawa nga mahimo kang mapuslanon ang kinabuhi. That's why gusto kaniya nga muundang ka sa pag-alagad. Gusto kaniya nga di ka mo tubo. Gusto kaniya nga di ka mo mature, nga di ka mag-improve sa pag-alagad sa Ginoo. Mo na himuon sa kaaway, mo na gina-insist sa imong hunahuna. Pero today, karon, ang Dios nagapalig-on alang kanato, nagapahinumdum kanato. Pinangga ka sa Ginoo. Gamit ka sa Ginoo. Importante ka sa Ginoo. He wants you to grow. He wants you to be mature. He wants you to be improving. Nga naman, ay buluhaton ngay pahimo ang Diyos. Alang ka nato. Praise the Lord. Pwede ba na ito itaas ang ato mga kamot sa ako mag-ampo? Nagapasalamat kami, Lord, sa imong mga pulong. Salamat sa kadasig, sa kalig-on. Anay mo mga katawhan, Ginoo. Panalangin ni Lord ang tanan nga nag-desire ni ini. That we will stay alive, we will grow, we will mature, we will be improving. Tabangin mi, Lord, nga ma-improve kami. Tabangin mi, Lord, nga mag-grow kami spiritually. In Jesus' name. Amen and amen. Ato balakpakan si Jesus. Praise God. Pwede ba tang manindog? As we worship God with the song, sa matagat lang, gusto ko nga kauban ka. Sa matagat ka, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Once again, sa matagat lang, gusto ko nga kauban ka. Sa matagak ka, ug sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man kanunay gitinguhan, kay ikaw man
Ikaw ang among gusto, ikaw ang among tugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man ang kanunay gitinuhan. Di nga mundo kay ikaw man ang hanging nagtitinhawa. Ikaw ang among gusto, ikaw ang among tugma, ikaw ang tanan. Ikaw ang among gusto, ikaw ang among tugma, ikaw ang tanan. Ikaw ang among gusto, ikaw ang among tugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Yes, Lord, salamat Ginoo sa imong mga pulong Ginoo. Nga Lord, nagpahinomdom ka na mo Dios, nga among kinabuhi Kristohanon, dili magpabilin kung unsa man kami kaniadto. Apan Lord, kami o Dios, mutubo, mulambo, mumature, o continue to improve nila sa imong atubangan Ginoo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. In Jesus' name, amen and amen.